Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Huwebes, July 17, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Gawin nila, gawin na anong gusto nilang gawin. Hepe noon ng Duterte drug war na si Senator Bato de la Rosa, hindi natitinag sa usaping posible siyang arestuhin ng ICC. Retired Police General Jonel Estomo, iginiit na walang kinalaman sa isyu ng mga nawawalang sabungero. Minor eruption na itala sa Taal Volcano. Special elections para punan ang mga bakanteng pwesto sa Kongreso, pinayagan ng Korte Suprema. Sa showbiz, trailer ng final season ng Stranger Things inilabas na. At pamamaalam ng karakter ni Baron Geisler sa hit action series na Incognito, nag-trending. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Hindi natitinag si Senator Ronald Bato de la Rosa sa mga ugong na aarestuhin siya ng mga otoridad. Oras na maglabas ng warrant ang International Criminal Court. Samantala, naghain naman ng panukala si Senator Amy Marcos na tinawag niyang Duterte Act para parusahan ang magsusuko ng sinumang akusadong Pilipino sa foreign jurisdiction. Ang Balitang A to Z ni Ace Cruz. Gawin nila, gawin na anong gusto nilang gawin. Go ahead. Yan ang sagot ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa pahayag ng Executive Secretary Lucas Bersamin na posibleng arestuhin ng mga otoridad ang senador oras na maglabas ng warrant ang International Criminal Court o ICC. Kaugnay pa rin ito sa umano'y kasong crimes against humanity kaugnay ng madugong war on drugs ng Duterte administration kung saan hepe ng Philippine National Police si de la Rosa. Sa isyu ng posibleng pag-aresto sa kanya, tugon ni de la Rosa, I'll cross the bridge when the bridge is constructed. ayon sa Executive Secretary, sa sandaling matanggap ang arrest warrant ay ipatutupad ito katulad ng ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong Marso. Bagay na pinalagan ng senador. If they want to make another mistake, yung ginawa na kay Pangulong Duterte ay napakalaking mistake yun. At kung gagawin na willing to do the same mistake again, then they can do the same. Para kay De La Rosa, diversionary tactics umano ito ng administrasyon ngayong iniugnay ang pangalan ng unang ginang sa pagkamatay ng negosyanteng si Paulo Tantoco. Gagawa ang panibagong issue, kahit na old issue na, rehashed issue, ay kuha nila yung i-recycle nila para lang to divert the people's attention. Yan ang mahilig na lang gawin. Tingin naman ni Senador Joel Villanueva sa posibleng pag-aresto kay De La Rosa. We will cross the bridge once we get there, and right now it's been a while no? Hindi mo masabi kung ano yung talagang nangyayari. Samantala, inihain naman ng Presidential Sister Senador Amy Marcos ang President Rodrigo R. Duterte Act na lang ipagbawal ang pagsuko ng isang Pilipino sa foreign jurisdiction o authorities. Hindi na dapat maulit ito nangyari kay Presidente na kinidnap siya at dinala rito sa ibang bansa. At papatawan natin ng parusa. Tugon dito ng palasyo, Trabaho naman po ng isang senador na gumawa ng makabuluhan na batas para sa taong bayan, sa ikauunlad ng bansa, hindi para sa pansariling kapakanan. So, good luck po. ukol naman sa posibleng pag-aresto kay De La Rosa, iginiit ng Malacanang na wala pa silang natatanggap na anumang request tungkol dito. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Naglabas na ng pahayag ang retired Police Lieutenant General na si Jonel Estomo matapos siyang idawit ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Giit ni Estomo, hindi siya kailanman naging bahagi ng umano'y Alpha Group na nasa likod ng pagpaslang sa mga sabungero. Ang Balitang A to Z ni Kim Salinas. Nitong Lunes, isiniwalat ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan na kabilang umano ang isang general sa Alpha Group na naghahatian sa 70 million pesos kada buwan buhat sa sabungan operations at nasa likod din umano ng pagkawala ng mga sabungero.
pinagbantaan pa umano ng general ang kanyang buhay. Si Mr. Atong Ang, chismoso rin kasi to. Totoo. Kung ano yung mga plano, sinasabi rin sa akin. Nadulas man siya. Alam mo, sa totoo lang, pinapapatay ka na ni General Stomo. Hindi ko lang ginagawa. That's it. Ngayon, paglilinaw ng National Police Commission, yung pinag-uusapan na general, wala dito sa final na affidavit ni alias Totoy. So binanggit lang niya yon during questioning with the media nung nag-file siya ng kanyang complete affidavit. sa pahayaga, itinanggi ni dating Police Lieutenant General Jonel Istomo ang paratang ni Patidongan na sangkot siya sa anumang Alpha Group at sa pagkawala ng mga sabongero. Giit ni Istomo, paninira ng reputasyon ang ginagawa ni Patidongan kaya't sasampahan niya ito ng kaso. Inireklamo ni Patidongan ang 18 pulis ng kasong grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer. Ayon sa NAPOLCOM, wala pang inihahain na counter affidavits ang 12 aktibong pulis na nasa jurisdiksyon ng NAPOLCOM na nasa ranggong patrolman hanggang colonel. Samantalang ang 6 naman ay na-dismiss na. They have until Saturday to submit their counter affidavits. Kung hindi sila makapagpasa, it will be deemed a waiver of their right to answer. Batay sa kanilang affidavit, susuriin ng NAPOLCOM kung sasampahan ng formal charges ang mga pulis. Kung sila ay dapat managot, pananagutin natin. Kung kinakailangang dismissal ang penalty, so be it. Due process will be observed. And rest assured, wala kaming kakatakutan dito. Tiniyak ng NAPOLCOM na mapapanagot ang sino mang sangkot na pulis para makamit ng pamilya ng mga nawawalang sabongero ang hustisya. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Posibleng may koneksyon ng war on drugs killings ng Duterte administration sa pagkawala ng mga sabungero ayon sa Justice for Missing Sabungeros Network. Giit ng tagapagsalita ng grupo na si Ted Lazaro, may mga ebidensya at testimonya ng whistleblower na si Julie Patidongan na nag-uugnay sa mga operatiba ng Estado sa kaso. Dahil rito nananawagan si Lazaro ng reforma sa loob ng PNP para hindi na maipagpatuloy ng ilang tiwaling pulis ang kanilang pagkakasangkot sa krimen. They're supposed to serve and protect the Filipino people, and yet palaging involved sa ganitong cases. Peke at binago. Yan ngayon ang pagkukumpirma ng Philippine Consulate sa Los Angeles, California, partikular na sa nag-viral na police blotter ukol sa pagkamatay ng negosyanteng si Juan Paulo Tantoco sa Beverly Hills ayon sa Malacanang. Nauna nang nagbabala ang palasyo sa kumakalat na post na umano'y nag-uugnay kay First Lady Liza Marcos sa kaso. Ayon kay Administration Spokesperson Claire Castro, binago na ang BHP report para ilagay ang mali at pekeng impormasyon ukol sa pagkamatay ni Tantoco at pag-ugnay sa First Lady, si Palace Deputy Social Secretary Dina Tantoco at aktres na si Alexa Miro sa kaso. Anya, walang katotohanan na dinala umano sila sa presinto at inimbestigahan hinggil sa nangyari. Sinabi rin ng palasyo na pinag-iisipan nilang magsampa ng kaso laban sa mga nagpakalat ng maling impormasyon. With reference to Mr. Tiglau's post on the screenshot of a purported report surrounding the circumstances of the death of Mr. Paulo Tantoco in Los Angeles, the Philippine Consulate in Los Angeles had verified with the Beverly Hills Police Department on the veracity of the alleged report and found that the police report posted by Mr. Tiglao was altered. 2 linggo bago ang ika-4 na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nagkasa ng Civil Disturbance Management Competition ng Metro Manila Police sa Camp Bagong Diwa. Sa pangunguna ni Police Chief General Nicolas Torre III, nagsanay ang mga pulis sa pagharap sa iba't ibang uri ng protesta, mapayapa man o magulo. Giit ni Torre, hanggat kaya na i-de-escalate ang sitwasyon nang walang gamit na puwersa. Abot sa 12,000 hanggang 13,000 kawani ng kapulisan ang ide-deploy sa zona. Samantala, wala namang nakikita sa ngayon na banta sa seguridad ang PNP.
Itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. si Attorney Francis Juan bilang bagong chair ng Energy Regulatory Commission, kapalit ni Mona Lisa Di Malanta na nagbitiyo August 8. Ayon sa Malacanang, may mahabang karanasan si Juan sa Energy and Regulatory Affairs, kabilang na ang pagpapatupad ng electricity spot market at pagtataguyod ng consumer protection. Itinalaga rin bilang mga commissioner sina Attorney Amante Liberato, isang CPA at dating opisyal ng Commission on Appointments, at Attorney Paris Leal, na isang batikang litigator sa ERC cases. Kitang Palasyo, layunin ng appointment na palakasin ng integridad at transparency sa energy sector. We look forward to a smooth and seamless transition under his chairmanship. Mga ka-A-Z, lalo na sa norte, mag-iingat po. Nagpapatuloy ang pagkilos ng Tropical Depression Krising sa karagatan sa silangan ng Aurora. Taglay ang lakas ng hangin 55 km per hour at pagbugsong umaabot sa 70 kph. Ayon sa Pag-asa, posible itong mag-landfall sa mainland Cagayan bukas ng gabi at lumabas ng Philippine Area of Responsibility sa Sabado. Nakataas ang Storm Signal number 1 sa Hilagang Luzon kasama ang Batanes, Cagayan, Isabela, ilang bahagi ng Aurora at Bicol Region. Nasa ang lalakas pa ito bilang tropical storm ngayong gabi o Biyernes ng umaga at posibleng maging severe tropical storm bago lumabas ng bansa. Pinag-iingat ang mga residente sa posibleng malakas na ulan, hangin, baha at storm surge na aabot sa 2 metro sa coastal areas ng Cagayan at Ilocos Norte. Pinagbabawal rin ang paglalayag ng maliliit na sasakyang pandagat sa mga apektadong baybayin. Kaugnay niyan, ilang lokalidad na ang nagdeklara ng class suspensions dahil sa pag-ulan bunsod ng bagyong Krising at Habagat para bukas July 18, araw ng Biyernes. Kabilang sa mga nagkansela na ng pasok ay ang mga lugar dito sa Metro Manila. Kabilang dyan na ang Marikina City, all levels, Malabon City, San Juan City, all levels din po yan. Gayon din sa Valenzuela City mula K-12 at Taguig City na walang face-to-face K-12. Sa iba pang probinsya, wala rin pasok sa Baguio City, Dagupan City, ilang bayan sa Cagayan, Nueva Ecija at Batangas. Nagdeklara na rin ng suspensyon ang buong Laguna, Quezon at Morong Rizal, habang apektado rin ang ilan pang lugar sa Occidental Mindoro, Camarines Norte, Negros Oriental, Siquijor at iba pa. Maigi pong i-double check yan sa inyong mga lokalidad. Aabot na sa 200 individual ang kinailangang ilikas dahil sa nararanasang matinding pagbaha ngayon sa Cebu City. Ayon sa Cebu City Social Welfare Services, humigit 50 bahay ang apektado, kabilang ang humigit 60 pamilya. Nagpaabot naman na ng food subsidy ang LGU para sa mga residente. Nagpatupad na rin ng modular o asynchronous mode of learning ang ilang paaralan para sa mga apektadong klase. Kaya po ingat din dyan po sa Cebu at Visayas. Nakapagtala ang PHIVOLCS ng isang mahinang phreatomagmatic eruption sa Bulkang Taal sa Batangas pasado alas 3 ng hapon ngayong Huwebes. Namataan ng ash plume na umangat mula sa bulkan sa gitna ng mga naunang babala ng PHIVOLCS ukol sa pagtaas ng seismic activity sa lugar. Muli namang pinag-iingat ang publiko at pinaalalahan ng iwasan ang Taal Volcano Island na nananatiling isang permanent danger zone. Umani ng magandang reaksyon ang episode ng Incognito sa pagkamatay ng karakter ni Baron Geyser na kinilala sa teleserye bilang si Doc Miguel Tecson. Kailangan kasing iligtas nila ang nooy nanganganib na buhay ni Gab Rivera sa katauhan naman ni Maris Racal na noon ay nakahandusa sa tama ng baril sa kanyang kanang braso. Nagulat ang lahat sa hindi inaasahang eksena dahil matapos itong mailigtas. Isang tama naman ng baril ang kumitil sa buhay ng karakter ni Baron. Ang netizens napa-comment sa pagkagulat. Ang iba, lubusang humanga sa mahusay na pagganap ng aktor. Habang ang ilan pa tila ayaw nang manood pa ulit kung may season 2 kung hindi ibabalik ang karakter ni Baron. Mapanood ang Incognito sa huling mga araw nito hanggang sa July 18, Biyernes. Last na. Bukas na po yan dito sa A-Z. Susunod, special elections para punan ng mga bakanteng pwesto sa Kongreso, pinayagan ng Korte Suprema. At sa balitang showbiz, trailer ng final season ng Stranger Things inilabas na.
Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Pinayagan na ng Korte Suprema ang Komisyon ng Halalan na magsagawa ng special elections sakaling may bakanteng pwesto sa Kamara. Ito'y kahit wala pang resolusyong inilalabas ang Kongreso. Handa namang sundin ito ng COMELEC basta mailalatag ng maayos ang mga parameters para hindi makwestiyon ng Commission on Audit dahil malaking halaga ng pera ang gagamitin rito. Ang Balitang A to Z ni Naomi Almojano. Pinayagan na ng Korte Suprema ang Commission on Elections na magsagawa ng special elections sakaling may bakanting congressional seat. Ito'y kahit na walang resolusyon mula sa Kongreso. Sa inilabas na desisyon ng SC nitong Miyerkules, ibinasura ang petisyong inihain ni Elroy Jan Hagedorn na nag-aata sa Kamara na ideklara munang bakante ang isang pwestong naiwan bago magsagawa ng special elections. Kasunod ito ng pagpanaw ng kanyang amang si Representative Edward Hagedorn noong October 3, 2023. Pero ngayon po, ibig sabihin pala pwede na kami kaagad mag-initiate ng pagpapakonduct ng special election kahit walang official na deklarasyon o pagpapatawag mula sa kapulungan. Hindi kasi makagalaw ang komisyon noon hanggat hindi nagpapasa ng resolusyon ang Kongreso. Base yan sa nilalaman ng Republic Act No. 6645. Pero paglilinaw ni Garcia, aaralin pa ng komisyon ang buong desisyon at lawak nito. Lalo't hindi rin basta-bastang budget ang ilalaan dito. Magbabago rin aniya kasi ang existing rules and procedures ng poll body. Alamin ano ang parameters na nailagay po ng ating kataas-taasang hukuman at batayan namin para po maging maayos para mag-conduct ng isang district special election, kakailanganin niyo po ng mga 40 to 50 million. Sa sakop ng desisyon, nilinaw naman ng Korte Suprema na hindi applicable sa bakanting pwesto ang mga party list. Sa kasalukuyang kasi ilang araw bago ang pagsisimula ng 20th Congress, suspendido pa rin ang proklamasyon ng Duterte Youth Party List na nakakuha ng 3 seats dahil sa kasong misrepresentation. Samantala, 88 araw bago ang kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Elections, bumisita sa opisina ng komisyon ng ilang Moro Islamic Liberation Front o MILF leaders para sa preparasyon na gagawin ngayong eleksyon. Sa ngayon, we are operating on a transitional parliament. So pagka may election na, ay ibig sabihin meron na kayo regular na parliament. Napatungkol sa 7 seats na orihinal na mula sa Sulu noong bahagi pa ito ng BARM. Pwede rin na kung hindi na talaga makaya, na isabay yung 7, baka magkakaroon ng parang special election na lang later. So far naman nakikita namin na wala naman major challenges na kakaharapin. So we are really confident na yung election will be conducted in October. Sa darating na Agosto, inaasahang magsisimula na ang printing ng official ballots para sa isasagawang BARM parliamentary election sa October 13. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Kinukwestiyon ni La Union Representative Paulo Ortega ang pahayag ng Office of the Vice President na mas makatitipid ang bansa kung hindi itutuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa press conference sa Batasan, iginiit ni Ortega na dapat maglabas ng cost-benefit analysis o matrix ang OVP para mapatunayang mas mura ang hindi pag-usad ng impeachment. Ang impeachment ni Duterte ay bunsod ng mga tanong sa mahigit 600 milyong piso na confidential funds na napunta sa OVP at DepEd noong 2022 hanggang 2023. Git ng kongresista, hindi lalagpas sa 612 million pesos ang kailangang gastahin para sa paglilitis. Suportado ni Senator Ronald Bato de la Rosa at ng mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte si Senate President Francis Cheese Escudero para sa 20th Congress. Ayon kay de la Rosa, hindi sila mag-i-endorso ng bagong kandidato, maliban na lang kung umatras si Escudero na una nang nagpahayag ng kandidatura sa Senate Presidency si Tito Soto maging si Senator Amy Marcos. Samantala, pinili rin ni Senator Joel Villanueva si Escudero dahil anya matagal na niyang kaibigan ito. Sa ibang balita, nasabat ang Bureau of Customs ang mahigit 479 million pesos na halaga ng shabu na nakatago
sa balikbayan boxes sa Manila International Container Port. Ininspeksyon ng mga otoridad kasama si DOC Commissioner Ariel Nepomuceno ang 40-foot container na naglalaman ng 110 kilos ng shabu matapos maglabas ng alert order batay sa intelligence. Agad na dinala sa PIDEA ang mga sample para sa kumpirmasyon at napatunayang nga na methamphetamine hydrochloride o shabu ang laman ng 4 na kahon. Sasailalim ang kontrabando sa mas malalim na investigasyon dahil sa paglabag sa RA 9165 at RA 10863. Git naman ni Nepomuceno, hindi papayag ang BOC na magamit ang balikbayan privilege sa pagkalakal ng droga. Nag-aanda na ang Office of the Vice President na palawigin ang operasyon ng kanilang libreng sakay program habang papalapit ang tag-ulan. Ayon kay OVP spokesperson Attorney Ruth Castelo, tuloy-tuloy ang kanilang serbisyo sa pamamagitan ng air-conditioned, Wi-Fi-ready bus na may CCTV, Smart TV at private na restroom. Ayon pa sa OVP, may 9 na bus na umiikot sa Metro Manila, Tacloban, Cebu, Bacolod at Davao. Nananawagan si Senator Joel Villanueva sa graduates ng Information, Communications Technology at College of Science ng Bulacan State University na magpatuloy sa pagkalap ng bagong karanasan o mag-upskill. Ito'y kasabay ng pagtatapos ng mga mag-aaral sa kanilang kurso. Anya kahit tapos ng mag-aaral, dapat patuloy na matuto ng mga makabagong kaalaman para palakasin ang kakayahan nang sa gayon ay makasabay sa hinahanap ng industriya ng paggawa. Ito'y sa kabila ng kaliwatkan ng advancement sa technology dahil sa pamamayagpag ng Artificial Intelligence o AI. Tiwala rin ng senador na dapat pag-ibayuhin ng gobyerno ang suporta nito sa labor force na nadaragdagan taon-taon. Kaya nararapat lamang na tiyaking nakabubuhay ang kanilang magiging sahod. Mabatid na simula Biyernes, July 18, epektibo ang dagdag na 50 pesos na sahod sa mga minimum wage earners o yung mga sumasahod ng 645 pesos kada araw. I still believe that the basis for salary increases should be on a living wage. Living wage talaga kasi kung hindi living wage, palliative solution lang yung mga makikita nating dagdag sahod. Nakauwi na sa bansa ang 8 Filipino seafarers mula sa MV Eternity Sea ayon sa Department of Migrant Workers. Kabilang sila sa 21 Pinoy crew ng Greek-owned na barko na inatake ng mga Houthi sa Red Sea noong July 7 at 8. Gumamit umano ng drones at rocket-propelled grenades ang mga umatake. Bago ang kanilang pag-uwi, mahigit 3 araw na naghihintay sa Jeddah Labor Attaché o si Jeddah Labor Attaché Fidel Macauyag sa Port of Jizan sa Saudi Arabia para tiyakin ang pagbalik ng mga ito. Dumating ang mga tripulante Miyerkules ng gabi sakay ng Saudia Airlines sa flight SV870. Nakatanggap ang bawat isa ng tig 150 pesos na tulong pinansyal mula sa Action Fund ng Department of Migrant Workers at Emergency Repatriation Fund ng OWA. May dagdag suporta rin mula sa DOH para sa medikal na kailangan at integration aid ng TESDA. Muling nagharap si Manny Pacquiao at WBC welterweight champion Mario Barrios sa final presscon bago ang kanilang inaabangang bakbakan sa Sabado na po yan sa MGM Grand Las Vegas, Linggo dito sa Pilipinas. Kapwa nakangiti at nagkumustahan ng dalawa pero babala ni Barrios, iba na sa gabi ng laban na tanging depensa ng kampyonato ang kanyang tinututukan. Samantala nagbalik ensayo naman si Pacquiao para sa kanyang unang laban matapos ang 4 na taong pagreretiro sa boxing. Tiniyak niya na maghahandog siya ng makapigil hiningang laban. Good luck, Pacman! Excited na ba ang fans? Inilabas na ng streaming platform na Netflix ang official teaser para sa Season 5 ng American hit series na Stranger Things. Sa naturang trailer, mas intense at mas nostalgic ang mga aabangang eksena. Base sa pasilip, tila tuluyan ng nasira ang bayan ng Hawkins matapos magbukas ang mga rift. At hindi basta labanan ang masasaksihan sa huling kabanata dahil mabubunyag na rin ang matagal nang tinatago ng misteryosong upside-down world. Mapapanood ang first 4 episode ng final season sa November 26. Ang ika-5 at ika-7 yugto naman sa Disyembre. Nakatakda namang i-release ang pinakahuling season sa huling araw ng taon. Kaya pasabog ang Pasko at bagong taon.
Susunod sa showbiz, OPM rock band Four of Spades naglabas ng bagong awitin. At Tony Gonzaga nagala fangirl ng makasama ang American boy band na Backstreet Boys. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Ito ang inaabangang reunion ng rock fans. Muling nagbalik ang OPM rock band The Four of Spades at kasabay ng kanilang muling pagtungtong sa stage, may sorpresa rin silang hatid. Ano kaya yan? Samantala, Tony Gonzaga nagala fangirl ng ma-meet and greet ang American boy band na Backstreet Boys sa Vegas. Ang nakaka-excite na detalye sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. 4 is 4 as in 4 dahil kumpleto ang Four of Spades as they come back. May bungacious na pagbabalik after 5 years ang OPM rock band na Four of Spades matapos nilang maglabas ng bagong single na pinamagatang Ora. Bukod dyan, sorpresa rin ang muling pagbabalik ni Unique Salonga, ang bokalista at frontman ng grupo na huling nakasama ng banda taong 2018. Excited naman ang fans sa surprise comeback ng Four of Spades, kaya naman walang kung ano-ano, trending agad sila sa social media. Mas lalo ring kinilig ang fans dahil kasabay ng pag-release ng kanilang bagong single, may official music video na rin ang nasabing awitin, kung saan umabot agad ito sa 1.2 million views sa YouTube. Tungkol ang awiting Ora sa pananabik at pagmamahal na walang kapalit. Ito rin ang first ever single ng banda sa ilalim ng Sony Music Entertainment at bagong management na Balcony Music Entertainment. Maaalalang pansamantalang nagpahinga ang rock band para pagtuunan ng pansin ang kani-kanilang solo careers at side projects. Isa sa kilalang hit song ng Four of Spades ang awiting Mundo. Samantala, very happy ang TV host actress na si Tony Gonzaga nang ma-meet niya at makabanding in person ang sikat na 90s American boy band na Backstreet Boys. Ang exciting moment na yan, proud na flinex ni Tony G sa kanyang Instagram. Makikita sa video na todo posing pa ang actress with matching kilig at fangirl peg kasama ang miyembro ng boy group matapos manood with his hubby Derek Paul Soriano sa Into the Millennium show ng Backstreet Boys. Kilala ang Backstreet Boys sa kanilang awiting I Want It That Way, Larger Than Life, Shape of My Heart, Quit Playing Games with My Heart at marami pang iba. Sana all, Tony G! Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Webes ay mula sa politiko at negosyanteng si Bob Riley. Ang sabi niya, kalaban ng pangarap at ng pag-asa, ang iligal na droga. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako po si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.